Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit, nang hating gabi na, ay may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa ay pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Nung tayo'y binyagan, nakamit natin ang langit. Pero sa pagsasabuhay ng ating kabinyagan, makakamit natin ang kaganapan ng langit. Magandang hapon, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po, Father. Naalala niyo pa ba kung paano kayo bininyagan? Father, baby pa kami nung kami bininyagan. Pero hayaan niyong ibalik ko kayo sa inyong kabinyagan. Tuwing ako'y magbibinyag, ibinibigay ang 4 na simbolo. Tubig, damit, langis, at apoy. Tubig, damit, langis, at apoy. Pakiulit nyo nga. Tubig, damit, langis, at apoy. Yan ang 4 na simbolo sa binyag. Unahin natin ang tubig at damit. Natatandaan niyo pa ba yung gospel 4 weeks ago? Si Jesus, inihambing niya ang kaharian ng langit sa isang malaking piging. Ang hari ay naghanda ng isang malaking piging para sa kasal ng kanyang anak. Lahat inimbitahan, kasi yung unang inimbitahan hindi sumipot. Kaya lahat inimbitahan at dumalo naman silang lahat. Parang ganito, punong-puno yung bulwagan. Yun nga lang, nung lumabas yung hari sa bulwagan, nakita niya na may isa na hindi nakadamit pangkasalan. Hindi nakasuot ng puti. Anong ginawa sa kanya? Dinampot, hinagis sa labas, pinagsarahan ng pinto at nanatili siya sa dilim. Mantakin ninyo, nandun na sa handaan. Yun nga lang, hindi nag-effort na magsuot ng puting damit,
kaya pinatapon uli sa labas. Nung tayo'y bininyagan, lahat tayo inanyayahan. Sa binyag, hindi pwedeng tumanggi ang pari na binyagan yung humihiling ng binyag. Hindi ko pwedeng sabihin bilang pari, itong batang ito, pango, wag binyagan yan. Ito, 20 pesos lang ang dinonate, wag binyagan. Pwede ko bang gawin yon? Hindi. Basta't may isang taong maninindigan na siya'y lalaki sa kabanalan, dapat ko siyang binyagan bilang pari. Wala akong pwedeng tanggihan. Sasabihin dun sa gospel sa binyag, hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Lahat inaanyayahan. Lahat tayo sa tubig ng binyag, nagiging anak din ng Diyos. Tubig, nilinis tayo sa kasalanan at naging mga anak din ng Diyos. At nung tayo'y bininyagan, sinuotan din tayo ng puting damit. Naitago nyo pa ba yung puting sombrero o yung maliit na barong nung baby pa kayo, nung binyagan? Ganyan tayong nilinis ng Diyos. At sa oras na tayo'y haharap na sa Panginoon, yan pa rin yung puting damit na isusuot natin. Kasi kung hindi tayo nakadamit na puti, itatapon tayo sa labas. Kung ang damit nating suot bilang Kristiyano sa pagharap sa Diyos ay mansyado ng kasalanan, batik-batik ng kahalayan, at hindi pa nahuhugasan sa kumpisal, itatapon tayo sa labas. Tubig at damit, yan ang tinanggap natin nung tayo'y binyagan. Sa ating ebanghelyo, may panibagong kwentong binibigay si Jesus, isang paghahambing ulit sa kung ano ang kaharian ng langit. Pero parehas na tema, isa ulit malaking kasalan. Mayroong 10 dalaga na nag-iintay dun sa lalaking ikakasal. Sino yung ikakasal? Si Jesus. Sino yung 10 dalaga? Ang simbahan. Tayong lahat. Sa kinakatawan tayo nung 10 dalaga. Yun nga lang, yung lalaking ikakasal na late sa kanyang pagdating, ginabi sa kanyang pagparito. Kaya naman, yung 10 dalaga, inantok, nakatulog, at nung hating gabi na, nagising sila. Pagkat may sumisigaw, nariyan na ang lalaking ikakasal. Yun nga lang, yung 5, hindi nakapagdala ng reserbang langis. Aandap-andap na ang kanilang apoy. Humingi sila ng langis dun sa 5 pa, pero sinabi, hindi sasapat. Bumili kayo sa tindahan. Yung 5 na natira, mayroon silang reserbang langis. Malakas ang kanilang apoy at kasama silang pumasok nung ikakasal doon sa lugar ng kasalan. Yung 5 bumili pa, napagsarahan na at hindi na pinapasok. Natatandaan niyo pa, nung tayo'y bininyagan? Nung tayo'y bininyagan, bukod sa tubig na ibinuhos sa ating ulo, pinahiran din tayo ng langis ng krisma dito sa ating bunbunan. Sinasabi na ito ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga bagong binyag. Sinasabi na ako ang Diyos mo at ikaw ang bayan ko. Napabilang tayo sa simbahan nung tayo'y bininyagan, tulad ng 10 dalaga na nandun sa kwento ng Ebanghelyo ngayon. Hindi lang yan. Nagsindi din yung nanay at tatay ninyo, ninong at ninang, dun sa Paschal Candle. Binigyan tayo ng apoy. Yung langis, sumisimbolo yun sa pagmamahal ng Diyos. Yung apoy, sumisimbolo yun sa pagkakawang gawa sa charity natin sa araw-araw. At yun dapat ay lagi nating maipaalala sa sarili. Doon sa ating ebanghelyo, kinulang sila ng langis. Nalimutan yung pagpapaalala na sila'y minamahal ng Diyos. Kaya naman, umandap-andap din yung kanilang apoy. Hindi sila nakapagkawang gawa. Hindi sila nakagawa ng mabuti sa iba. Nung huli na,
tsaka na lang nila naalalang wala na silang langis. Tsaka na lang nila napag-alab uli yung apoy na kanilang daladala. Mga kapatid, sa oras ng ating kamatayan, hindi pwedeng nung nakahiga ka na sa banig ng karamdaman, tsaka ka palang magiging mabait. Hindi pa pwede yon. Baka makita mo, nakasara na yung langit sa'yo. Hindi pa pwede na kung kailan may taning na ang buhay mo, tsaka ka palang gagawa ng kabutihan sa kapwa. Tsaka mo palang patatawarin yung mga nagkautang sa'yo. Tsaka mo palang papakawalan yung mga hinanakit sa puso mo. Baka makita mo yung langit nakasara na. Tulad ng 5 dalaga na nagkulang sa langis, na naging andap-andap yung kanilang apoy. Sinasabi sa atin ngayon, simula nang tayo'y bininyagan, ipaalala mo na sa sarili mo na ika'y mahal ng Diyos. Magsimula ka ng gumawa ng mabuti. Simula nang tayo'y binyagan. Kasi baka makita natin yung langit nakasara na. Tubig at damit, langis at apoy, yan po yung mga simbolo nung tayo'y bininyagan. Hindi porkit tayo'y bininyagan, dire-diretso na tayo sa langit. Totoo yun, nasa atin ang langit nung tayo'y bininyagan. Tulad nung in-invite dun sa bulwagan, nandun na. Tulad nung 10 dalaga, kasama na sa top 10, nandun na. Pero yung kaganapan ng kaligtasan, makakamtan lang natin sa pagsasabuhay ng ating binyag. Kasi kahit nandun na sa bulwagan at makita ng Diyos na mantsado ang iyong damit, pwede kang itapon sa labas. Kasi kahit na kabilang ka na dun sa 10 dalaga at kinulang ang langis mo, aandap-andap ang ilaw mo, baka pagsarahan ka ng pinto. Ang kaligtasan ay isang proseso. Simula nung tayo'y bininyagan hanggang sa kasalukuyan. Ito ay isang pakikipagkaibigan kay Jesus. Simula nung tayo'y bininyagan, naging mga anak tayo ng Diyos. Pero sa ating buhay dito sa lupa, kailangan nating bunuin yung pakikipagkaibigan kay Jesus upang sa oras na humarap na tayo sa Diyos, hindi niya itatanong sa atin, hindi niya sasabihin sa atin, hindi kita nakikilala. Tulad nung 5 dalagang naiwan sa dilim. Ang sasabihin niya sa atin, tumuloy ka, ikaw ang aking minamahal. Mga kapatid, isabuhay ninyo ang inyong binyag. Paalalahanan ng sarili ng inyong misyon bilang mga binyagan sa pamamagitan ng tubig, damit, langis at apoy na inyong tinanggap nung kayo'y bininyagan. Amen.